9-story building. Makakausap natin si Geraldine Panlilio ng Dole, Region 3. Good morning ho, Direktor, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Good morning po, Sir Danny, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo. So ano ho ba ang pwede nyo ibigay na konting detalye? Kasi ang lumilitaw dito noong September 2025, merong kaso na kinasadlakan itong issue ng Golden Years Construction. Tama ho ba? Tama po, ang Department of Labor and Employment Regional Office number 3 po ay nag-issue po ng work stoppage order para po ipatigil ang construction ng Golden Years dito po sa Teodoro Street, no, sa Oak Street, Balibago, Angeles City, dahil marami pong na-discover na paglabag po sa mga occupational safety and health standards, provisions po ng occupational safety and health standards. In plain view po ay nakita po ng ating mga labor inspectors na mayroong poor working conditions at yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk. So kaya po nag-issue po kami ng work stoppage order. Pero ano ho nangyari? Bali September 2025 pa pala yung order ng work stoppage, pero ang balita ninyo ay tinuloy-tuloy ang paggawa nito kahit pala merong lumantad na ng mga structural defects doon sa building? Yung structural defects po kasi ay hindi po sa jurisdiction ng Department of Labor. Okay. Ang jurisdiction po ng Department of Labor is to ensure na yung working conditions po ay naaayon sa pagsiguro na safe ang ating mga workers sa kanilang pagtatrabaho. At tinitignan po natin yung compliance ng kumpanya sa mga provisions po ng Occupational Safety and Health Standards. So ang nakita po natin doon sa ating inspection sa area na meron pong malaking paglabag, unang-una po, yung mga workers po ay walang safety gears, so wala pong personal protective equipments, wala pong mga hard hats, wala pong mga boots, wala po talagang makikitang protection. Ngayon po, nakita din po namin na yung working on heights ay wala pong safety belts, wala rin pong lifeline. Nakita din po namin na madilim, no, ang mga work areas. May mga konting problema po sa electrical installations nila. Meron din po kaming na-discover na wala silang mga safety officers or safety personnel sa ating sa kanilang construction site. So on top of that po, nakita din namin na walang mga visible safety signages, walang good housekeeping, at talaga pong kung magtutuloy-tuloy ay it will put the workers at risk. No? So pinatigil po natin ang pag-construct nila from September 24 po. So hindi man po nila kami pinapasok, plain view po namin tinignan. No? Actually po nung mag-i-inspection kami, we were denied access po. So, nung pinasara po namin yung company, kinordon na po namin at nilagay na po yung work stoppage order na pinirmahan ko. Doon lamang po nagpakita yung company owners and representatives sa opisina. At doon po namin diniscuss sa kanila lahat ng mga violations at sinabi namin na hindi po namin ipapatuloy yung construction until such time masiguro namin na safe po ang mga workers at ayusin po nila yung working conditions.
So ano ho nangyari, bali Direktor? So ibig sabihin ang tagal na pala yung work stoppage order. So Opo. hangga't hindi nasusunod kasi ang dami nyo binanggit, in-outline nyo yung mga talagang risk no doon sa Yes work po. conditions. Ibig sabihin ng comply ba sila? Bakit nagtuloy-tuloy pa rin ho ang Yes ang po. construction? Noon pong Ah. in a month's time po Hmm. ay nakapag-comply po siya. So vinalidate po namin ang compliance kasi Mhm. tinignan po namin kung kasi mayroon na po siyang mga sinubmit na bumili na siya ng mga hard hats, ng Hmm. mga Hmm. safety gears, mga personal protective equipments. Mhm. Tapos may mga safety belts na po, inayos na daw po niya yung lights. So inayos na po niya lahat. So pumunta po ulit ang aming labor inspectors upang i-check kung totoo po na yung mga nagtatrabaho ay meron ng mga PPEs at inayos na po yung lighting, meron na pong good housekeeping, may mga signages na po. Makikita po ninyo sa Oo. case folder na meron, pinrovide niya po lahat yon to ensure na yung working conditions po ay okay na para sa mga workers at pwede na pong magtuloy-tuloy magtrabaho na safe po sila. Okay. So upon checking po, upon validation, so binalikan po namin, Okay. nandun na po lahat ng mga nakita namin na Kakulangan. pag-comply niya dun sa Ah. mga violations na Ah. na nakita ng aming mga labor inspectors. So nilift ko na po yung work stoppage order ng October 24. After a month po na pabalik-balik sila, pabalik-balik din ang mga tao namin to check na Oo, oo. provided na po lahat yung para sa working conditions at sa health and safety ng aming ng ating mga So workers. ibig sabihin, a month after, so nung September 2024, sinabi nyo merong work stoppage order dahil yung Yes in-outline nyo nga po. na maraming mga kakulangan sa safety o yung ano yung 'di ba yung risk na dadaanan nito, yung mga maraming walang work protective equipment. Pero nag-comply sila a month after at validate nyo, nakita nyo naman. So na-lift eventually October din ng 2024. 'Di ba? So tuloy 5 po, 5, Ah, 2025 po. October 2025. So ibig Yes po. sabihin, nakakuha naman pala sila ng green light na rin a month after Yes po. mag-comply. Opo. Kaya nga to ngayon, we look back at nangyari itong tragedy na 3 na ho ang patay ngayon Direktor. At Opo. tingin nyo ho ba, so far, ano nyo ngayon, ang assessment nyo sa nangyari? Sa punto po ng functions and mandate ng Department of Labor and Employment, ang compliance po on the working conditions at saka po sa health and safety of the workers ay na-comply po, ngunit hindi po namin mahahagip yung iba pong mga usapin or mga provisions po on the building code Yes. or kaya naman po sa structural safety. Yeah. Kaya po hindi ko po pwedeng sagutin Oo. base sa hindi ko naman po expertise Oo. ang Structural, tungkol yung structural, sa oo. structural at Oo. other provisions po of the Oo. building code. Okay. So in terms po of the safety of the workers while working, looking into the working conditions during the time po of our inspection, na ipakita naman po nila Yes. after a month of pabalik-balik na compliance, pabalik-balik Oo. na pagpunta po namin, Oo. na-clear ko po sila in terms of working conditions and the health and safety po ng workers while working po in the construction site. Okay. So at least in terms of compliance, na sunod naman nila yung mga kakulangan na Opo. binabanggit nyo at nabigyan naman sila. Sinunod po nila after A month. pa-stop namin ang Oo, pagtatrabaho oo. nila. Okay. So sinunod po nila dahil kailangan po nilang sundin yun dahil hindi ko po ililift yung kanilang work stoppage Yeah, order okay. unless po Oo. talagang i-prove Oo. nila na sinunod nila at na-validate naman po namin Tama. na sinunod po nila yung pag-provide po ng lahat ng mga dapat pong Tama. gaps and deficiencies nila Oo. under the different provisions po of the Occupational Safety and Health Standards, Okay. Sir Danny. Okay.
Okay, at least medyo malinaw lang in terms of yung compliance dun sa work conditions na na-comply nila. Anyway, maraming salamat ho at susundin na ho pa rin namin yung itong running story na to diyan sa Balibago, Angeles, Pampanga. Salamat po. Susundin din po namin, Sir Danny, ang ating kalagayan ng ating mga workers at kasama po sa regulatory function ng Department of Labor and Employment ay maaari din po namin silang tulungan pangkabuhayan and other emergency employment, lalong-lalo na po ang kanilang mga pamilya. Ito pong mga naapektuhan. Okay. So maraming salamat po. Okay. Thank you very much. Yan ho ang Regional Director ng DOLE Region 3, si Geraldine Panlilio. Okay, sinusundan natin ang